So ito po tayo ngayon sa Unisan. Nasa sa Unisan po tayo. Barangay Punta. Ang tawag dito sa resort na ito ay Punta Costa. Ayan. Sila po yung may-ari. So tayo po yung nag-standby dito kasi bukas nila i-ocular visit yung Pitogo. Hindi po tayo natuloy ngayon kasi nga maulan. Maulan po dun kanina. So ito po yung kanyang resort. Talagang mahilig po siya sa resort. So na ito po tayo sa ating beach na sinusubdivide dito po sa Unisan. Sa Unisan po, Unisan Quezon. Malapit na po ito from Manila. Mga 4 hours po nandito na po tayo. So ito po yung binibenta nating subdivided beach lot dito. Sa ngayon po low tide siya. Yan, low tide po siya. Pero quality naman po ang buhangin dito. Makikita po natin. Talagang yan. Although hindi po siya pure na white sand, pero pino naman po. At dito po mapapansin natin sa may dagat, ayan, may mga puno po siya. Ayan. Ito po lahat ay may sukat na nasa 6 na hektarya. Pero ang natitira na lang po, nahuli po ako ng dating. Ang natitira na lang po ay 300, isang lote. May natitira pa naman po isa. Pwede pa po kayong mahabol. Nasa 300 square meter po. 330 square meter. Ayan. Ito po ang kanyang dagat. Dito po sa land area, nakikita nyo po napakarami pong niyog. Kaya pwede pong magbuko dito yung mga lot owner. Ayan po. Ayan, napapansin nyo. Mahaba po, malawak po yung talagang space para dun sa itong beachfront. Na lahat naman po ay pwedeng gumamit sa mga lot owner. Pwede po silang gumamit dito. Although hindi po siya katulad ng mga iba na nagpapaganda ng mga beach, pero sagad naman halos yung beachfront, yung lote na kanilang inukupa para tayuan ng mga bahay para ibenta sa iba. Ito po, napakalawak, ang haba po talaga, kaya wala pong problema kahit sa DNR. Yan. Approximately baka mga 50 meters. 50 meters po ang laki, ang lapad. Magbuhat dun sa shoreline hanggang dito, 50 meters, and then saka po siya nag-subdivide ng lote. Yan, bawat area po, meron na po itong may mga street light, may mga post light na siya. So, ito po ay sa lugar ng Unisan. Ang tawag po sa lugar na ito, Unisan Costa. Yan. Ayun po si Sir, yung may-ari. Napakabait.
At saka po, napakagaling po nilang mag-asikaso ng papers. Ayan na po ang mga nakapag-avail. Maganda na po ng mga bahay. Ito po isa attorney. Attorney po yan. Ito po ay accessible ha. Talaga pong inaasikaso nila yung pagpapagawa ng kalsada. May kalsada na po yan sa loob. Ito kalsada po ito. So may tinatawag itong phase 2, phase 1, phase 3. Yung phase 2, yun na lang po ang may available na 300 square meter. Ayan po. Costa Punta. Dito po yan, sa Unisan, Quezon. Mga 6 kilometers po buhat dun sa highway. Yung Unisan Highway. Yan po. Mga 6 kilometers. Pero ano po yon, karamihan po ay cemented road. Dito lang po sa pagpasok na ito, medyo rough road pa. Dahil kasama po yun sa dinidevelop nitong may-ari. Yata, tingnan po natin yung buong paligid. Ito po mga ka-farm lot. Ang presyo po ni seller dito, 7,000 per square meter. Pero yun naman po ay 50% down payment and 50% 2 years to pay. 2 years to pay po yun. Kasama na po doon ang lahat mga pre-title, titling, deed of sale, lahat na po. Ayan. Ito po yung kalsada. Papunta tayo doon. At ito pa yung iba. Ayan, ito na po yung mga nakapagpagawa ng bahay nila. Tuloy po ang pagde-develop ni owner nitong property. Once na kayo po ay nakapag fully paid agad, hindi pa naman abuti ng mga 2 years, talaga pong may titulo na naka-ready na po ang titulo para sa inyo. Karamihan po dito may mga titulo na titulado na po yung lahat ng mga nakabili. So kaya ganun po kabilis mabili ang kanilang lote. Dahil napakagaling pong mag-abid ni sir. Talaga pong kumikilos so agad siya pagdating sa mga papers. Ayan. So ayan mga ka-farm lot. Unisan, Quezon, Barangay Punta. Ito po tayo. Ito po yung lugar. Salamat po. Salamat po sa inyong panonood. At sana po magustuhan yung area. Okay, sa mga gusto dyan ng mga beach front. Ito po, bagamat medyo ang price po natin is may kataasan pero sulit naman po. Pati sa mga favors. Hindi na po kayo mag-aalala. Hindi katulad ng ibang sinosubdivide. Talagang matagal na ang taon ng binilang, hindi po naaayos sa mga papers. Ito po, pinagarantiya ko po sa inyo na titulado, matitituluhan kapag kayo nakapag-avail. Yan. Ito po may kasama siyang fish pen dyan. Oh. May mga hulog po yung alimango. Kasama po yan dito sa property. Hindi po niya tinambakan.
Ayan, makikita niyo po maraming hulog yan. Para kung sakali po yung mga lot owner dito, pwede sila mag-fishing. Yan, may mga hulog po yan, oh. May mga isda. Tsaka po mayroon po yung mga alimango. Ayan, malalaki na yung isda, oh. So yan, kompleto na po. Pwede kayo mag-fishing dito sa tabi or sa dagat. Pwede rin naman. Kasi meron sila ditong talagang palaisdaan. Maliit lang naman po ito. Maliit na portion lang na lupa. Pero kung sa iba po, i-occupy na po ito para ibenta. Kaso, napaka friendly nature ang ating may-ari na nakabili ditong property na to. So yan, isa ito sa mga dinevelop niya. Kaya kung mahilig ka mag-fishing, pwede naman po dito. Fresh po na fish ang iyong mahuhuli. Kita nyo po, pati naka-organize po, pati yung electricity nila. Ayun po, lahat ng mga kontador may sarili pong poste at saka transformer. Kaya wala pong problema sa source ng kuryente. Kaya medyo mahaba-haba din po itong ginawa niya mga fish pan na ito. So ito na po yung kanyang naipapagawa na kalsada. Cemented na po yan. Sa kanya na pong project yan. Kaya talagang okay na okay po ito. Dito naman mayroon tayong lot owner na pinagawa niya. Ayan. Ang ganda. Pagawa siya ng mga kubo para siguro sa kanilang mga bisita. Ayan po. Cabin type yung iba. So ayun yung may-ari nandun po sa pinakang mga mason ang may-ari niya. Mga mason? Wow. Mga mason po yung group na mason. Parang eagle. So, tingnan po natin yung ino-operate ng bako. Patuloy na pag-develop ng area. Meron ding ito, may balon. Kasama yan. So ito, patuloy po nilang dinidevelop yung road dito sa subdivision. Ayan. Ipapasemento na rin po ito ni sir. Kaya wala nang problema talaga sa daan. Ayan, nag-ooperate po yung bako. Ito po yung mga nakabili, yung mga lot owner. Ito po. Lahat po talaga ay may access ng road. So titingnan po natin yung available po na nag-iisa-isa. Baka po para sa inyo na ito. Yan. Ito na lang po ang nag-iisa na 300 square meter hanggang doon po sa dulo na yon. Medyo mahaba-haba po ito. Ayan, meron na po tayong sa kalapit, oh, meron na po. Ito po yan. Sa kabila. Sorry, hindi po pala dyan. Ito po. Yan.
Ito po ang bakante na lang na 300 square meter sa kalapit nito. Yan, papunta po doon. So tatanggalin lang po ito mga buli. Yan. Ito po. So yan po ang available na lang. 330 square meter. So yan na lang po ang available dito, nag-iisang lote. So kung abot pa po kayo, pwede nyo pa po itong i-avail. Yan, maraming salamat po sa inyo. Yan. Ito naman po siya yung may tubig. Kanina, nakita po natin kapag low tide talagang purong buhangin pa rin malayo. Ano po? Pero ito po ngayon, mayroong tubig na siya. Hanggang dito po yan. Medyo mababa pa ho ang tubig. So yan, napakalinaw naman po. Nakikita nyo naman po kung gaano kalinaw.